Welcome mga kakwento! Sa video na ito, tatalakayin natin kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng respeto sa kapwa. Isang bagay na tila simple, ngunit kapag nawala, nasisira ang ugnayan, tiwala at pagkatao. Sa pamamagitan ng mga kwento ng buhay at damdamin, alamin natin kung paano natin maisa sa buhay ang tunay na respeto sa pamilya, kaibigan, at maging sa mga hindi natin kilala. Pakinggan ang makabuluhang kwento ni Juan Matalas na Dila na siguradong tatagos sa puso mo. May mga salita na madaling sabihin pero mahirap panindigan. Isa na rito ang salitang respeto. Ako si Juan Matalas na Dila at sa kwentuhang ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na unti-unting nawawala sa mundo, ang pagbibigay ng tunay na respeto, hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating kapwa. Pero teka lang, ano nga ba ang respeto? At bakit ito napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon kung saan mas madali pang manghusga kaysa makinig? Ang respeto ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng po at opo o pagmamano sa matatanda. Ang tunay na respeto ay ang pagtanggap sa pagkakaiba. Sa pamilya, halimbawa, hindi lahat ng anak ay pareho ng ugali. Hindi lahat ng magulang ay pareho magpalaki. Pero kung may respeto, may puwang para sa pag-unawa. Meron akong kwento. Si Andres, 12 taong gulang, mahirap, at ang kanyang ama, si Tatay Ben, ay isang simpleng magsasaka habang ang ina niya ay naglalaba sa kapitbahay para pandagdag kita. Isang araw, may school event, Recognition Day, at isa siya sa tatanggap ng karangalan. Excited siyang maka-attend ang ama. Alam niyang iyon ang araw na matutuwa ang ama niya sa kanya. Pero may isang problema. Ang ama niya ay walang sapatos, walang polo. Luma ang pantalon niya. At ang tsinelas niya may butas na. Sabi ni Andres, "Tay, baka naman pwedeng hindi na lang kayo sumama." Mahina niyang tanong, halos hindi makatingin sa ama. Ngumiti ang ama niya, pero bakas sa mata niya ang lungkot. "Akala ko ba gusto mong masaksihan ko yung pag-akyat mo ng entablado?" Sagot niya sa anak, habang dahan-dahang hinihimas ang lumang tsinelas niya. Dumating ang araw ng recognition. Naroon si Tatay Ben, nakasuot ng barong na hiniram sa kapitbahay, pantalon na kulubot, at tsinelas na may butas. Pag-akyat ng entablado, tinawag si Andres ng principal. "With honors, Andres Garcia, anak ni Ben Garcia." Tahimik ang silid. Ilang magulang ay napatingin kay Tatay Ben. May halong pagtataka. May halong pangungutya. May isa pa ngang estudyanteng bumulong. Bakit parang magsasaka yung kasama niya? Napayuko lang si Andres. Gusto niyang matunaw. Parang gusto niyang lisanin ang stage at itago ang kanyang mukha. Pero laking gulat niya nang makita niyang nakatayo ang kanyang ama, palakpak na palakpak. Walang pakialam sa tingin ng iba. Punong-puno ng pagmamalaki sa mga mata niya. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ng kanyang ama. At nagsabi, "Anak, ang respeto, hindi natin yan makukuha sa suot natin. Hindi rin natin yan na ibibigay lang dahil sa antas ng buhay. Ang respeto, anak, ibinibigay natin yan sa taong gumagawa ng tama sa kabila ng kahirapan. At kapag natutunan nating rumespeto sa ating sarili, kahit walang sapatos, kahit may butas ang tsinelas, matututo din tayong rumespeto sa ibang tao." Tumulo ang luha ni Andres. Hindi dahil sa hiya patungkol sa suot ng kanyang ama, kundi dahil sa hiya sa sarili niya. Dahil siya mismo, anak, halos ikinahiya ang kanyang ama sa harap ng mga taong walang alam sa sakripisyong nagawa niya. Paano naman yung mga hindi mo kakilala? Sa jeep, sa MRT, sa pila ng ayuda, o sa social media, kadalasan doon nawawala ang respeto. May isa pa akong kwento. Nangyari ito isang Lunes ng umaga. Masama ang panahon, maambon, basa ang kalsada, siksikan ang pila sa terminal. Sa gitna ng pagmamadali at iritableng sigawan, napansin ni Carl ang isang matandang lalaki na pilit sumisiksik sa pila ng jeep. Hawak niya ang isang lumang payong, may punit na plastic bag, at medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik lang siya. Walang reklamo.
pero halatang nahihirapan. Sa loob-loob ni Carl, sana may magpauna sa kanya. Pero ang reaksyon ng karamihan, iba. Manong, pumila ka nga. Lahat tayo pagod, huwag kang sumingit. Aba kung di mo kaya mag-commute, huwag ka na lumabas. Yung isa pa nga, hinampas pa ang payong ni Manong habang sumisigaw ng mura. At si Carl, nakatingin lang. Tahimik. Kinagat ang labi niya dahil sa hiya, hindi para kay Manong, kundi sa sarili niya. Bumaba siya sa pila at nilapitan si Manong. Manong, dito ho kayo. Maupo muna kayo sa bench. Hintayin natin yung susunod na jeep, sabay ho tayo. Aniya, napangiti ang matanda. Salamat anak. Di ko na kasi kaya tumayo ng matagal. May arthritis na ako eh. Pero kailangan kong magpunta sa ospital ngayon. May check-up ako. Tumango lang si Carl. Inalalayan niya ang matanda. At nang dumating ang jeep, pinaupo niya siya sa harapan at bumalik sa pila. Habang lumilipas ang mga minuto, isa sa mga pasaherong kanina'y sumigaw pa ang lumapit sa kanya. Kuya, pasensya ka na. Wala na kasing pasensya mga tao ngayon. Saludo ako sa ginawa mo. Dapat pala ako yung tumulong. Iyon ang araw na naalala ni Carl ang aral ng tatay niya. Ang tunay na respeto, anak, hindi lang yan para sa mga kakilala mo. Ibigay mo yan, lalo na sa mga taong walang inaasahan kundi kabutihan ng iba. Pumunta naman tayo sa susunod, ang respeto sa sarili. Paano ka magbibigay ng respeto sa iba kung sarili mo mismo, di mo iginagalang? Ito naman ay sarili kong karanasan. Noong panahong yon, 2 buwan na akong walang trabaho. Na-lay off ako sa isang call center dahil sa restructuring. Mahirap, sobrang hirap. Araw-araw bumabangon ako na parang walang saysay. Tila ba nawalan ako ng direksyon? Upang makatulong sa gastusin, naghanap ako ng kahit anong mapagkakakitaan. Sa tulong ni Ate Liza, kapitbahay naming may maliit na karinderya, nagsimula akong tumulong sa kusina. Naghiwa ng gulay, naghugas ng plato, at naglilinis ng lamesa sa halagang 150 piso kada araw. Hindi ko makakalimutan ang isang tanghali. Pagod na pagod ako, nangingitim ang kuko, amoy mantika ang buong katawan ko. Tapos dumating ang 3 kong dating kaklase. Suot nila ang kanilang opisina attire. May hawak pang Starbucks. Tumingin sila sa akin at sabay-sabay na pangiti nang may halong pangungutya. Uy, si Juan to ah! Kumusta ka na? Wait, dito ka na nagtatrabaho? Nax, iba ka na ngayon ah. Executive dishwasher na. Tawanan. Tingin. Parang sinaksak ang dibdib ko. Sa loob-loob ko gusto kong tumakbo. Gusto kong itapon yung apron ko at umalis. Napahiya ako. Nahiya ako sa sarili ko. Pero sa mismong sandaling yon, lumapit si Ate Lisa. Tinapik ako sa balikat. At mahinang sabi niya, huwag kang mahihiya, Juan. Hindi nakakababa ng pagkatao ang marangal na trabaho. Alam ko kung gaano ka nagsusumikap. Mas marami kang dignidad kaysa sa mga taong marunong lang manghusga. Tumigil ang mundo ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng salitang respeto sa sarili. Makalipas ang ilang buwan, nakaipon ako mula sa maliit na sahod. Nakabili ng segunda manong laptop, nag-aral online, at nakabalik sa trabaho bilang freelancer. At minsan, kapag dumadaan ako sa karinderya, ngumingiti ako. Hindi dahil sa lungkot ng nakaraan, kundi dahil doon ko natutunang igalang ang sarili ko. Sa mga pagkakamali, doon tayo madalas mawalan ng respeto mula sa ibang tao at minsan mula sa sarili natin. Pero ito ang katotohanan. Ang pagkakamali ay parte ng pagiging tao. At ang respeto ay hindi lang para sa tama, kundi para sa pagsusumikap na bumangon. 3 taong pinangarap ni Kay na magkaroon ng sarili niyang negosyo. Isang simpleng milk tea shop lang ang gusto niya. Maliit, pero makikilala dahil sa pagmamalasakit at kalidad. Ginamit niya ang halos lahat ng naipon niyang pera sa freelance work. Nag-loan pa siya para makumpleto ang kulang. Noong una, maganda ang takbo ng negosyo niya. Marami ang tumatangkilik. Kilala siya sa eskinita bilang pinakamurang milk tea na masarap. Masaya siya. Pakiramdam niya, eto na yon, ang katuparan ng pangarap niya.
Pero dumating ang unos, nag-lockdown. Walang benta, naubos ang ipon, may utang, may sweldo pang kailangang ibigay sa dalawa niyang tauhan, pati bayad sa renta, naipon. Unti-unti, dinatnan siya ng takot. Pinilit niyang lumaban. Nagpa-deliver, gumamit ng online promos, nagbenta kahit palugi. Pero kahit anong gawin niya, hindi sapat. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na niyang ihinto ang negosyo. Huling araw. Binaklas niya ang tarp, binura ang pangalan sa pader. Dumaan ang isa sa mga suki niya, isang estudyante. "Ate, wala na po kayo?" Napangiti na lang si Kay at tumango. "Sayang po, yan lang po yung nagpapasaya sa amin ng barkada ko." Doon siya naiyak. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil alam niyang may nawala. Hindi lang income, kundi pati tiwala sa sarili. Ilang buwan tulala si Kay. Walang balita sa mundo. Ayaw na niyang magbukas ng social media. Nahihiya siyang harapin ang mga tao. Hanggang isang gabi, kinausap siya ng kanyang nanay. Sabi niya, "Anak, minsan ang pagkatalo, yan ang tanging paraan para matutunan natin kung gaano tayo katatag. Hindi lahat ng pagkatalo ay pagkabigo. Minsan, paalala lang yan ng Diyos na may mas tamang panahon para sa tagumpay natin." Doon na-realize ni Kay ang mga bagay na ito. Hindi sukatan ng pagkatao ang kabiguan. Mas mahalaga kung paano ka bumangon kaysa kung gaano kataas ang naabot mo dati. At minsan, kailangan mong mawala sa sarili mo para muling matagpuan ang tunay mong lakas. Muling tumindig si Kay. Naghanap ng trabaho. Nag-aral ng marketing. Sa bawat araw na lumilipas, tinatanggap niya na hindi niya ikinahihiya ang kanyang kabiguan. Dahil iyon ang nagturo sa kanya ng tunay na disiplina, pagpapakumbaba at pag-asa. Ngayon, wala man siyang shop pero tinutulungan na niya ang ibang small business owners. Ginagamit niya ang mga pagkakamali niya para itama ang landas ng iba. Sa panahon ng teknolohiya, ng viral videos, ng mabilisang opinyon, madaling magkomento, madaling mangbash. Pero ang respeto, mas lalong naging mahirap. Pero ito ang paalala ko, kaibigan, kapag pinili mong rumespeto kahit di ka nauunawaan, ikaw ang tunay na matalino. Kapag pinili mong umintindi sa halip na manghusga, ikaw ang tunay na may lakas. Kapag pinili mong rumespeto sa kabila ng galit, ikaw ang tunay na may puso. Kaibigan, bago matapos ang video na ito, tanungin mo ang sarili mo, kailan ako huling nagbigay ng respeto? Hindi dahil kailangan, kundi dahil ito ang tama. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, sana'y baunin mo ang aral na ang respeto ay hindi lamang salita. Ito ay pagkilos, pag-unawa at pagkatao. Marami pa tayong mga kwentong dapat pag-usapan. Kaya kung ikaw ay napaisip, natahimik o kahit papaano ay naantig sa kwento ko, paki-like mo na ang video na ito. I-share mo sa mga taong dapat makadinig ng mensaheng ito. Magbigay ka na rin ng komento sa ibaba tungkol sa mga nilalaman ng puso mo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mga kwento ni Juan Matalas na Dila. Dahil dito, hindi lang tayo nagkukwento, nagpapalalim tayo ng damdamin. Hanggang sa muli, mahalin natin ang iba, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.